Okay, salamat sa awit. We walk by faith, not by sight. Kaya kung by sight yun, mag-frustrated yun da. Kaya bisan amang portaan nga matay. Mana nga ma-frustrated yun da kung maglakaw ta sa makita. Pero sa pagtuo, nindot kayo. Kaya sa atong pagpangalaga doon, nagpundo ta o bahandi sa atong dayong puloy-anan sa langit. Okay? Pagkanindot sa awit. Kanya, di ta magdugay, ari dayon ta sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Kining Matthew chapter 24, daghan kaayong nagamit ani nga chapter. Ang ilang nakita din ha, maoy hinungdan, hindi sila mutuo, man naluwas na sila. Gumikan sa Matthew chapter 24. Nagay manindog ta, usa lang ka verse atong basahon. Umawa niya ang versikulo sa di mo to kaluwasan. Matthew chapter 24 verse 13. Atong dungan nagbasa ang verse 13. Okay. Matthew chapter 24 verse 13. Ana, sige, atong dungan nagbasa ni. Ana mo? Amen. Atong dungan nagbasa ang Matthew chapter 24 verse 13. Together read. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Magamputa, Ginoo panalangini ang among pagkat-on karon. Amahan nga balaan, salamat kaayo, gitudloan mi sa bisan sa awit. We walk by faith, not by sight, as children of the promise. Ginoong Diyos, be with us, give us understanding. Holy Spirit, pasabtami sa imong mga pulong. Nga, ang among makita, positive o dili negative. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, makapanglingkod. So, sa atong gibasa, mauni ang nakita. Kadaghan aning chapter 24. Abot ba aning chapter 24 of 51 verses. Usaran yung kabuok ang nakita dinhi sa daghan nga ang naitabo di sila mutuo naluwas na kay mabasa na sa Bible. Ingong maduyo, apan siya nga mulahutay hangtod sa katapusan mao ang mamaluwas. Pangutana, sila nga nagtuo ani mao ba ni Diyos na hitabo sa ilang kinabuhi? Posible. Ang gingon dire mamaluwas ug makalahutay sa to pa wala pa maluwas. Pero ikaw naluwas na nandun imo ang punong bersikulo nga dili imo. Pananglitan nga gingon sa Bible nga pagbuhat og arka, magbuhat mo di ay ka nga di man para imo. Mura ka anak si Moses. Ha? Mura si Moses. Doon ay Bible student. Anang conference kay iba wali man. Ingon din siya unya. Si Moses midagan sa kahoy nga si Kumuro. Kay mubuo man siya. Misaka siya sa kahoy si Kumuro. Kay moagi ang Ginoo. Peting katawan na yun sa mga karaang mga pastors, noon sa aning Bible student, nag-isot ng Moses nga, layo na magkailag noon. Di man to si Moses ang insaka si kaoy si Zacchaeus man to. Katawan na sila, kinigis-identihan na huwag yung magtuon. Katawan na nakasabot siya, nakahinumdum siya nga, kang Zacchaeus dito. Muna ingon din siya, unya, agi ang Ginoo. Pagkanana ang Ginoo tungod, hingsingit ang Ginoo, ingon, Moses, kanaaw niya, kay dili man na imong kahoy, kang Zacchaeus man na. So, mao ni, nganong ang punon man imo nagdili imo, mo na hinungdan ni daghang mga tao nga dili mo tuo nga naluwas na, kay naamang ko na yung versikulo mabasa.
Nga wala ko kuno maluwas kay mula hutay pagod kuno aron maluwas. Aw, base wa gid po sila maluwas mo na ila naka-declare. Pero kung ikaw diha naluwas na, ayaw pag ang kuna ng bersikulo nga dili imo kay mura kag si Moses. Amen. Okay. So karon, sugda na to diri sa verse 1. Ingon diri sa verse 1, og si Jesus migawas. Ug niya migikan sa templo. Ug niya ang iyang mga tinunan miduol ngadto kaniya o mipakita kaniya sa mga tinukod sa templo o mga buildings diha sa palibot yata sa templo. Kato pa ang templo gilibutan og daghang mga buildings. Dayon og si Jesus miingon ngadto kanila, nakakita ba mo ni ining tanan nga mga butangan? Sapagkat tinuod ako magaingon nga na kaninyo, nga wala unyay usa ka bato nga gipatong sa lain nga dili pagatumpagon. Ibig sabihin, kanang mga building nga inyong giingon ako, kana tanan nakita din ninyo. Anong tanan? Matumpag na, way usa ana nga mabilin nga dili matumpag. Tumoto ang giingon ni Jesus. Tanawa sa verse 3, ug sa diya nga si Jesus milingkod dito sa buntod sa mga olibo, ang iyang mga tinunan miduol niya ga sila lang og nangutana. Kanus aba may tabo kini mga butanga? Ug unsa ba ang ilhanan sa imong pagbalik? Ug unsa ba ang kining katapusan ug katapusan di ay sa kalibutan unsa ilanan? Mao na ang context ani. Dayon si Jesus misultes number 4. Pagbantay nga walay tao mulimbong ninyo. Sa ato pa before may tabo nga si Jesus mobalik, daghang mga limbungan. Daghan kayo mga mangluloko nga moabot. O yung pa niya, ug daghan kayo nga muani sa akong ngalan. Magdala sa ngalan sa Ginoo ba? Not necessarily nga moingon ako ang Misaya. Kundi moingon nga ako ang dinihugan sa Misaya. Sa ngalan ni Kristo, tindog ug lakaw. Daghan kayo maghimo ani nga milagro karon. O matong pa ni dire. And shall deceive many ug daghan ilang limbungan. Tanawa, di ba naitabo na nigid sa ato bisan sa itong panahon. Kay daghan kay naghimong milagro ron. Naaga ni makita ni mo sa television nga anaon na niyo pawiran, mag-anad tawiro dira. Tumba sila tanan. Ang tapad nga gi-invite, patubad-tumba na nga po nagway gapel. Kung sabo yon, may porsyento yon. Kaya nga naman, gising kay anaon ka sa iya ang panyo. Dahil mga tumba sila tanan. Arang-arang na lang untag mo ingon gani siya, in Jesus name katumba ka mo. Wala. Anak ng Diyos, ito pa, ang powerful dito siya. Mismo gani si Antikristo magadala sa gahom ni Satanas during the time nga mohari na siya dire for 7 years. Ingon ang Bible, limbungan niya ang kalibutan pinaagi sa lying wonders, bakak nga mga milagro. Bakak nga mga milagro niya. Kato pa ang tinuod nga milagro, iya lang sa Dios. Amen. Dili iya sa tao. Pero karon dagat kayo palig. Dayon, dayon, in Jesus name, patindugon ta karon. Ano? Kaya gamilagro ato, dididaan sa taga. Kaya pa man siguro to, taning Zamboanga del Sur. Asa to? Mahayag. Batanon. Nagdala sa ngalan sa Ginoo. Pero grabe ang anting-anting pagkadaghan kaya ang anting-anting dire. Unya ka na mga Diyos, daghan kayong Diyos siya. Padagputol pagani sa Diyos. Pero gadala po sa ngalan sa Ginoo. Ingnon dayon niya. Patindugon ta karon.
Di, pila nung kato ibigala to. So, yung mga kuha na mga 5 years. Kalakaw ka ron. Kalakon ta ka. Siya na. Iya dayo. Oh, duduk. Lakaw. Lakaw ini sa anak ka. Lakaw dyan. Ano ba galakaw? Magkaki. Mulong ko siya lakaw kay. Ang power, nag-inom mo itong powerful na gamaan nga lakaw. Di lakaw po siya, bisag sakit-sakit, lakaw. E nga naman, naglantaw po siya nga, abot ko dito ng mga tao, pitindagan na kayo, taga Manila ng uban ko. Abot ko dito sa ila, dagan kayo. So may tabo, kain siya, power gito eh. Busa, nag-ingon na siya lakaw. Mula lakaw, di ko anay. Maglakaw kayo, hanag gamay, kalakaw yan. Pakpak ng mga tao, oh, lakaw, nakalakaw. Eh, balong mag-usay ila diya, kasagaran na itabo, kaya di ka naman nakaroon na itabo, kadag dugay rin eh, dagang dugay ng panahon. Sabi nyo, nakalakaw o gamay, wagil kabati, halos o sakit na sa iyang mga tikod o mga kawak. Pero pag uli sa ila, layo rin 24 hours, balik na po ang sakit. Mas grabe pa gani. Diba mo gano? That is what we call the power of adrenaline. Diba mo si adrenaline? That is personal or ito ang self-medicine na naa sa lawas sa matag tao. Na automatic nang mugawas. Mura o kubi. Nakailan mo kubi. Huwag mo kailang kubi. Pahibaw kung tamupusan ng kubi. Ang kube, milo kana. Milo, maral o tinggalong. Nga panahon nga naikaaway sa ilang palibot, manimahaw kalit ang ilang utot o singot. Ang ilang kaaway musibat, kay manimahaw kaya siyang patay. Kabantay mo, nagkuhit may diri-tubig, dugay-dugay itong panahon, namatay na sa katigulang. Kanang milo ba? At ako nga milo, nidapok yun. Buutan pa unta kayo to. Among latay dire. Mingabutan panahon nga amo nang ipagawas kay magkadugay magreputan ka ba kay mura mo bata-batao ni mo siya. Kadugay mamaak naman. Ipagawas na mo gibutan kurungan. Mo adto ko tong manok nito iya pong awayon. Paako ni tiil sa manok mo bansa ya kurungan. In short, namangta siya. Mao nang ipagawas na lang namo. Tingalan niya ito kay manimaho kayong patay. Di ay adrenaline o makuratan siya manimahong patay. Na ay manunap diha sa inyo makita nga mag-ana na siya magluoy kay tanahon. Dasmagan siya sa sawa. Dasmagan siya sa mga layon kay kanon siya. Mukalit siya anak. Manggawas na mga tunok sa iyang lawas. Ang iyago mga kuan rin, simuda ng magpaak niya, mapunog, tunok. Mura ka nang naang isda ba sa dagat mga gatasan. So mo na sa ato pa na adrenaline. Agandang example, pag makuratan ka, pag masuko ka, pag mabigla ka, mugawas ng kalit sa imong lawas, ma-ispir ka kalit. O kung maglinog, bisag gahiga ni tao ang kanakan. O kung kanang nasunog ang imong refrigerator, magpasan nimo. Pero inigkapalong na sa sunog, mawala ng kalayon. Mawadan ko kakusog, kapoy na kayo, dahil ang imong refrigerator, halos di na nimo mauyog. Mauna ang gitawag adrenaline. Mauna na itabo sa mga hiling-hiling kuno karon. Ang hiling-hiling sa una dito hiling-hiling. Ang kanjisa na hiling talaga. Bisan patay, nabuhi. Ang masakiton na ayaw. Balik dire sunod bulan. O sunod semana, balik dire balik. Hindi ni makasa. Dili inana, kasa na yun to. Magmilagro sa Ginoo, kasa yun. Ayaw yun. Talagang ayaw. Okay. Dili kay naayo sa ato kay nakuratan o na-impress sa daghang kay mga tao, pag uli, nimbalik, nabughat na po, di na ayo tinuod. Mo rin ng Bible,
mulimbong sa daghan, magdalas ako ngalan. Ito, and ye shall hear the wars and rumors of wars, makadungog mo gubat, o mga hugon-hugon sa mga gubat. So, may kalambigitan na sa gubat nga mubuto na. Kaya during the time gisulat nga, ang gubat walay buto. Mupiti ra. Kaya nga naman tinikbasay ang gubat sa ora. Panahon ni Jesus Christ, wala pa pusel. Karoon na lang ng magbuto-buto na. Madungga na. Bisag layo, hibalok ang nagubat kay gabuto-buto. Labi na, missile, samot. O na ay missile din mo itong ng orketa, ay dumog na kay dire. Kaya magubat ito o Carmelite lang, di man na madumog dire. Pero missile, dumog. Ya, karon missile to missile. Tanawa dire, ingon pa dire. Tanawa nga dili mo mahadlok or mabalaka. Kay tanan kini mga butang nga kinahanglan gayod nga may tabo apan dili pa ang katapusan. Dugay-dugay na mga gagubat. Na inaagi na ang First World War, pusel na gigamit. Inaagi na ang Second World War, grabe na itong ginabata ito. Pero nagtapos na pagkalibutan, wala pa. Hinagi na ang katong gitawag nila og pandemic. Nga, ang mga tao nagunahon na nga, rapture na. O tribulation period na. Daghang yun ng mga tao, pero wala pa. Ingon din dili pa mao ang katapusan. Kay ang nasod mo alsa batok sa nasod. Ang gingharian batok sa gingharian. O aduna onyay mga gutom o mga kamatay o mga linog sa nagkadaiyang mga dapit. So, grabing linog, halos kada adlaw galinog sa tibok Pilipinas. O sa matag parts lang sa Pilipinas. Niagin ta. Pero ingon ang Bible, di parang katapusan. Matod padre, all these are the beginning of sorrows. Niya pa lang ta sa sinugdanan sa mga kagulanan. Dili sinugdanan sa tribulation. Sinugdanan pala ni sa mga kagulanan. Kani mga panghitabo sa itong palibot. Pero dire, salamat din sa Ginoo nga wala gitay apel sa Ginoo. Bibya sa yan, mga nindot may kay balay ng uban, bungkang biya. Na mga ganito ikuan dito, nindot kay balay, overseas yata yung tag-iya. Pagpagama siya balay ng millions ang kantidad, dako kay balay. Tuwa po ang iyang sakyanan ng nindot sa ilalom, nagtumpag. Wagtang ang iyang paghabo. Kapoy kaya naman narpaho sa layong lugar. Mabiyaan ang pamilya. Nakapundar na ako siya dako kay balay, nindot na sakyanan. Pagabot sa linog, natumpag ang iyang balay na nindot ng millions hasta niyang sakyanan, natumpagan. Kapasabot na wala yun diha ang gahom na sa Ginoo. Kalawa, mato pa dire, then shall they deliver you up to be afflicted. Unya, itugyan mo nila aron pagasakiton o pampatyon mo nila. O unya, dumtan mo sa kanasuran tungod sa akong ngalan. Nabalo mo sa application, First, ang unang gisultian, ang mga apostoles o mga Kristohano na naminaw ni Jesus. Diba, ningabot na ang gitawag o Dark Ages of the Church. Pila ka tuig ang Dark Ages? Kisa nakatimaan. Pila ka tuig na naay nilutosay sa mga magtotoo. Pila ka tuig? 1,200 years. Na 1,200 years. Didugay. Pero dili lang kay kana. May balo mo kung sa palain. This is about Israel. May balo mo during the time nagisulti ni Jesus Christ, wala pa siya mamatay o wala pa po siya mabanhaw. Ang ministry ni Jesus tuwa pa sa Israel. Therefore, ang
pinaka gitawag ta diri og subject ane ang Israel. Kay si Jesus ang Misaya sa Israel. Siya gyud tinuod. Si Jesus mao ang Kristo. Kaya lang wala siya tuhe sa Israel nga siya ang Kristo. Gisalikway siya. Pero sa gihapon si Jesus nag-ingon siya sa iyang mga tinunan, pangadto mo ayaw sa mga Gentiles. Ibig sabihin, pating Pilipino, wapay labot sa panahon nga si Jesus wala pa patya. Ingon pa niya, dito lamang sa nangawala ng mga banay sa Israel. Imagine, sa diha nga si Jesus buhi pa, ang iyang unang giministiran ang Israel. Kaya nga naman, kay kung gidawat nila si Jesus Christ, siya unta mohari sa Israel o ang tibuok kalibutan pagatawgon o kingdom of God, because ang Diyos namang muhari sa tibuok kalibutan through the leadership of the Son of David upon the throne of David sa Israel. Nibalo na mo ana sa Book of Daniel katong giingon dito nga may upat ka kingdom bago ang kingdom of Jesus Christ. Na ang maong larawan nga nakita dito nagulangway sa upat ka kingdom, ang Babylonian kingdom, ang Medo Persia nga kingdom, dayon ang Greece nga kingdom, dayon ang Roman kingdom. Tanan nga mga kingdom nga ang Gentile mo'y naghari sa tibuok kalibutan, moabot ang panahon nga pagatapuso na pinaagi ni atong usa ka bato nga milupad nga wala ibtagi pinaaging tao. Dayon may hambong di astiil sa larawan nga nakita ni King Nebuchadnezzar. O ang maong bato na imong usa kadakong bukid nga nalukop niya ang tibuok kalibutan. It is referring to the kingdom of Jesus Christ, na ang kingdom of Christ muhari sa tibuok kalibutan. Pero of course, ang iya ang dito trono dito sa Israel. Kay siya man ang anak ni David, ang manununod sa trono. Okay? Degron, balikan na to. Ani nga time, wa pa si Jesus mamatay. Remember na doon ay usa ka Gentile nga miadto, Ginoo tabangi akong anak kay nayawaan. Ginoo himalat yon, tabangi siya. Ang Ginoo murag wa kadungog. Padayon magigyakon, tabangi Ginoo akong anak. Ang mga disciples mo inimbadlong sa babae. Ginoo papawaan na kay gadisturbo na kanato. Hawa dia bay. Ingon din ang Ginoo. May intervene ang Ginoo kay murag nakita man niya nga mura og basig masuko na silang Pedro, silang Tomas, basig ilan ang bunalan tong babae o ilan ba ng ilang ising-isingon. Mao nang intervene ang Ginoo. Ingon siya. Di na niya babae, dili mayo nga ang tinapay, referring to the words of Jesus, nga ang tinapay ihatag ngadto sa nairo samtang nangaon pa ang mga anak. Ang mga anak nag-refer ka na sa Israel, na samtang naminaw pa ning mga anak sa Israel, samtang ang mga Hudyo or ang Israel naminaw pa, dili pa panahon nga moadto ko sa mga Gentiles. Okay, o maghisgot kitag Hudyo sa kaliwat na ni Juda, maghisgot kag Israel buong nasod na nasod mananasod sa Israel. Pag mo hisgot ang Hudyo sa kaliwat lang na ni Juda, diin si Jesus na bilong. Okay, karon palenta. Ingon pa dire sa verse 10. And then shall many be offended. Unya daghan unya ang mga pandol. Ma-discourage ba? At magbinudhiay ang isang-isa. O kunya magdinumtanay sa usag-usa. So makita nimo din na pag panahon aning gitawag og mao nga mga tribulation time, magbinudhiay na ang mga Hudyo mismo. Ug mato pa dire og daghan ang mga mini nga mga propeta nga manungha o mulimbong sa daghan. Ako na nag-ingon nyo nga, as far as daghang propeta isgutan nga mga limbungan, daghan na kayron.
Ang mga pastors ba considered as prophet? Fulfillment sa prophet, kung makakon siya, false prophet. Na naman, ang propeta, magwawali yun. Siguro ko, ang propeta magwawali. Spokesperson of God. Tanawa sa verse 12, o tungod kay ang pagkadautan mo dagaya, o ang gugma sa daghan mabugnaw, ang mabugnaw gayod. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Apan siya nga mulahutay hangtod sa katapusan, maoy mamaluwas. Tinuod ba na? The answer is yes. Pero ibala mo kinsa unsang context, ang unang giadresan, ang gimin sa Ginoo is ang Israel. So sa latod nga pagasulti, this is referring to Israel. Nabisan sa panahon sa tribulation period, ipreserba gid sa Ginoo ang Israel. Ug unya lutoson ig maayo sila, mabasa na sa mga daghan sa Bible. Dayon tabanan sa mga Gentiles, so mapreserba na gyud ang Israel. Sukad kaniadto hangtod karon. Ang Israel kanunay lang din ang gibihag, dayon i-preserve sa Ginoo. Dayon ingon pa din kadtula makalahutay nila maoy pagaluwason. O, di na lang ako basahon, ako na lang i-quote ninyo ang kamatuoran. Sa book of Romans, 2 times, gimension din na bisan tuod ang gidaghanon sa Israel, sama sa balas sa dagat, ang mabilin lang maay mamaluwas. Maunang ipasabot na ang mulahutay sa Israel hangtod sa katapusan, maoy mamaluwas. Dato pa, wala ni magpasabot nimo. Kay luwas man ka, pero di ka luwas, basig maapil ka dira. Nga naman, ka ang mga luwas, dili ka luwasonon, rapturonon. Oh. Ang mabilin sa rapture, ihawunon. Pinsan may mo ihaw. Siyempre, si Antikristo, ug ang iyang mga sakop. Gawas lang kon musurrender ka, sama itong dili magwawali, surrender ko sa kaaway, ay surrender ayaw ang taon para sa mga tinuod na mga baptist gawas. Ayaw surrender sa kaaway, ha? Ayaw surrender. Kaya kung surrender ka, patay ka. Ani nga tayo, surrender ang mga tao, umingon, markahe na lang ko, sir. Kaya para man ka na sa protection, sir. O sige, markahe ko, sir. Marka na at 666 ang ilang agdam. That is computer technology. Nga, mo-detect bisan asa ang tao punta kay kontrolon niya ug ang makakontrol sa kalibutan ang computer technology. Naana ba'y computer ron? Naana. So makasabot na taana. Kung naamoy cellphone din na, monitored mo. Samot, kung ibutang na nasagtang ng number na 666. Labo na mamonitor. Okay, so kanang ingon din nga mulahot ay hangtod sa katapusan maluwas, it is referring to Israel. Pag-abot sa dakong kasakitan, lutuson ni silang maayo. Dayon, ang mulahutay lang, mailuwason sa Ginoo. Ibalo mo gano? Ang Ginoo balik kasi. In verse 14, o kining maayong balita sa gingharian, igawali sa tibuok kalibutan, alang sa pagpamatuod sa tanang mga nasod, o gunya, ang katapusan mo abot. Remember, ang mensahe sa tribulation period is gospel of the kingdom. Because after sa tribulation period is the kingdom of Jesus Christ on earth for 1,000 years. Diha sa trono ni David na gitawag og amahan ni Jesus Christ sa pagpakatao. Because si Jesus gitawag siyang son of David, siya ang manununod sa kingdom of David. Si Jesus Christ. Okay, mao na nga sa tribulation period, sa dakong kasakitan nga umalabot, ang mensahe is maayong balita sa gingharian. Kaya ang mutuo ni Jesus ana, kung dito makaluwas i-explain pa na nila. Aron nga maka-appeal ka sa gingharian, kinahanglan mo dawat ka sa maluluwas. Si Jesus gyapon ra maluluwas. Sukad na kasala ang tao, si Jesus gitanyag na. Ang unang pagtanyag niya, mabasa sa Genesis chapter 3 verse 15. Seed of the woman. Si Jesus yun. Kay ikaw di ang galingkod, seed of man ka. Anak ka sa tao. Anak ka sa lalaki. Usa lang ang anak o babae, si Jesus Christ.
buong mundo, isa lang ang anak ng babae ang manluluwas sa kalibutan, si Jesus Christ. Okay? No, asa na tayo? Hindi na ta sa 15. Busa sa diya nga kamo makakita sa dulumtanan sa pagkalaglag nga gisulti ni Daniel nga propeta nga mubarog diya sa balaang dapit. Na-open and close parenthesis, pasabta ang nagbasa. Pasabtod mo ang gipasabutan si Antichrist, ang abominable one nga mubarog unya di siya sa Jerusalem. Dahil musulod yun sa bagong templo, mabagan ang templo sa Israel ron. Musulod yun na siya, kaya magkukuray man silang templo. Unya ang makapadali ana si Antikristo man. Unya mo na panahon nga kanang mga butanga na ana kay si Antikristo mo puyo siya o mo barog siya sa templo sa Israel. Mato pa diri sa verse 16. Then ugunya sila nga nasa Juda pakalagiwa ngadto sa kabukiran. So ikaw naaba ka sa Juda, kita wala ka sa Juda ni ata sa pandalaga. Kaya nga wa tay labot ani. Ingon pa niya dire, let him tubuti siya nga anaa diya sa atop nga dili na manaog aron pagkuha bisan unsa sa iyang balay. Kasi ang nasod nga ang uban tuwa sa atop na muyo, Israel yon. Dili sa atop. Ang naa sa atop iring ra. Ang iring, sabi nagpatag yung atop, iring ra ito dito. Manok. Pero wala na ito na po Ang Israel ra mo'y namuyong og atop. Kasi ang atop sa Israel, hindi katulad sa atin nakaganyan. Ang atop sa balay sa Israel, nakaganyan. Patag, roof deck, mura atong na ako'y nakitang simbahan sa Bible Baptist Church sa Pandalaga. Invisible pa, pero nakita sa akong mga mata na roof deck. Dilesin ang atop. Ang atop, simento, gisalog ra gihapon. Oh. Tanawa dito sa verse 18. Katong nasa field o sa umahan, dili na mo uli aron magkuhag sa nina. O, ngayon pa dito, alaot sila nga dunay mga anak ni atong, dunay mga bata o mga masuso ni atong adlaw. Pag-ampo kamo ng inyong pagkalagyo, dili sa tingtugnaw, ni sa adlaw igpapahulay. Paminaw kamo. Unsang lugar na ang winter? Middle East, including Israel. Sa Pilipinas, walay winter, walay tingtugnaw. Naay Disyembre, tingulan ang ngalan na, dili tingtugnaw. Kay wala ta mag-ulan direk snow, wala ta mag-ulan direk ice. O yun ang Bible. O pagampo mo nga dili maatol sa adlaw ipapahulay ang inyong pagkalagyo. Nga naman, kinsa di ay ga-observe sa adlaw ipapahulay? Ang nasod sa Israel lamang. Bawal nila ang paglihok, pagtrabaho during adlaw ipapahulay. Kaya kung mo trabaho ka, patyon ka. Kaya kung dili patyon, masuko ang Ginoo nila. Maunay balaod sa Ginoo ang pag-observe sa adlaw ipapahulay. Kaya nga yung mga sabinista nga ning adapt anang adlaw ipapahulay, noon ta baptisma ng ilang origin o katong Methodist, Domingo man po na sila manimba noong araw, pero inabot ang panahon nga may-adapt sila sa Saturday, moabot ang panahon ng kaigsunan nga sila magdagandagan po. Pero di sila mupatay sa ilang mga kauban nga magtrabaho, kaya mismo sila magtrabaho man og adlaw ipapahulay. Busa, ang number 1 magsupak-supak sa 10 Commandments, sila di ay. Kaya nga naman, naisulat na sa 10 Commandments, kung musupak kag isa lang, imong gisupak ang tanan. Manang kita wata mag-observe sa 10 Commandments, kay 9 ra ana ang atua. O magsupak ka sa 9, immoral ka. Kasi ang 10 Commandments is moral law. Gawas lang sa isa, ang adlaw ipapahulay na para lamang sa mga Hudyo. Okay? So, tanawa sa verse 21.
Kay ni atong adlaw adunay dakong kasakitan, great tribulation, nga ang maong panahon wala sukat mahitabo sa sinugdan ni sa umaabot di na mahitabo. Tribulation period ni dakong kasakitan. Diri sa pagdalaga wala kay tay linog, pero dili excited. Panahon nga moabot na bisan kining atong building ani kaya ning hugnoon anang linog nga malabot. Kapila na naglinog dire, nga kuntual lang ka sa ilalom sa silong dire, di ka kamatikod halos. Kay pulido man na ligton man by the grace of God. Pero pag abot anang ng linog sa dakong kasakitan, pulpugo ni. Grabe, kakusog ka ng linuga. Wa excited na ibo kalibutan. Sumatod pa dire, and except those days should be shortened. Paminaw, unsay ginito? O kung wala lang pamubi katong maong mga adlaw, wala untay tawo nga maluwas. Apam tungod og alang sa mga pinili katong adlaw di pamuban. Kinsa man ang pinili? Ingon po tong Baptist na way klaro. Ingon pa niya ang mapinili na katong gipili before the foundation of the world. Dili na may context diha. Ang gisgutan nila mga Hudyo, ang Israel, sila ang piniling nasod sa Ginoo. Ang giingon sa Ginoo, 7 years ang kasakitan ihampak sa Israel because of sa ilang unbelief. Tungod silang pagkadili matinuon. 7 years. Pero ang 7 years, gihimo lang sa Ginoo nga 3 years and a half. Kaya kanang 7 years, kung tungao na, 3 years and a half lang na. Kasi, ang first 3 years and a half, tibuok kalibutan ang konbensyon ni Antikristo. Pangmarkahan niya 666. Ang purpose ana, labaw pa na sa national ID. Ang imong pagkatao, ilhan, ang imong protection, naa, etc. etc. First 3 years and a half. Kaya nga si Antikristo, usa sa iyang title, gitawag siya Man of Peace. Tawo sa kalinaw. Kaya ano, ang first 3 years and a half, mailhan si Antichrist nga tao sa kalinaw. Dili gusto kasamo kalinaw. O bina kung na time ang Israel mailad. Muna nga sa diya nga musulod na sa templo sa Israel si Antichrist ug muingon I am God. Sa buong mundo walay nakahatag og kalinaw sa tibuok kalibutan except me. Muana na siya. Mo nang panahon ng Israel musibat na. O sa last 3 years niya ang Israel mo itorture ni Antikristo for the last 3 years and a half. Mao na nga imbes 7 years naging 3 years. Sila giingon ani nga wala pa lang pamubi itong panahon na wala untay maluwas apan tungod og alang sa mga pinili referring to Israel gipamuban ang maong panahon. Ingon ang Bible kay bisan tuod ang gidaghanon sa Israel sama sa balas sa dagat daghan kayo. Ang mga lahutay lang nga maabtang buhi sa pag-abot sa Ginoo maoy pagaluwason. Ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Na mga pastor sa Baptist, pasayloa lang ninyo ng inyong kaubang pastor na Baptist po. Namatod pa niya, human sa rapture. Ang mga tao, pinanglan mo to ni Kristo, din mula hutay, aron maluwas, baka yun. Nga naman, salvation is always by faith in Christ from the beginning till the end. Walay labot good work, walay labot paglahutay. Kahit kini niya, what ni connection niya, this is referring to Israel. Sa pagkatinood mo, na kung ang tao mula hutay man, it is because of faith. Dili ang tao mula hutay ar maluwas, milahutay kay luwas. Dili ang tao mga lagad ar maluwas, nangalagad kay luwas. Number 23. And if any man shall say, o do na may tao, muingon ninyo, nga naar si Kristo diri, tuwara dito, believe it not, ayaw mo to. Nga naman, for there shall arise false Christ. Ayaw mo to, kung doon ay muingon, nga tuwa ang Ginoo dito, di adire, ayaw mo to, ana, kay daghan mo tong ha, nga mini, nga mga Kristo. Karon gani, daghan na gani, nag-ingon nga ako ang Kristo. Katong sa Davao Ginoo, hilingon God na ako ang appointed Son of God.
Many times akong gabalik-balik sa akong mansion sa langit, ay in town na ilan ang mga dogmatic nga mga membro. Prisuhon bitaw, wala roy maka buhi atong iyang prisuhan, nagamhanan man ka. Kasi dili man Diyos piti kasi. Ingon din og daghang mga mini nga mga propeta nga magpakita og mga dagko nga mga ilhanan og mga kahibulungan nga kung mahimo pa ilang limbungan bisan ang mga pinili. Kinsa man ang mga pinili dinha? According to the context, this is referring to Israel. Okay, mata kay kamo mismo ani ang mo explain sa inyong mga higala. Kamo mo explain ani sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Kamo di paulan sa Ginoo mahuman kining isa ka chapter aliron. Kaya di paulan sa Ginoo. Okay, tanawa sa verse 25 na ta. Behold, I have told you before. Tanawa, ako na mong isultihan ani, kaniadto pa, Jesus said. Tanawa sa verse 26. Busa, kung doon na may tao mo ingon, tanawa diya si dire to sa disyerto o diya dire, ayaw mo to. Jesus said. Di pa'y mangnuan itadaan. Ingon pa niya, kay maingon nga ang kahayag nag-aabot gikan sa silangan papuntang kasadpan. Mao man usab ang pag-abot sa anak sa tao. Kaning coming diri ni Jesus Christ, diri ni rapture, revelation Ibig sabihin, revelation kasi ani nga tayo makita na siya sa tibuok kalibutan. Ang rapture, dili siya makita sa tibuok kalibutan. Kay kalit pa sa pagpamilok sa mata. Unya ang makaibaluan ang maapil lang sa rapture. Dili tanang baptist. Kay na may baptist na kaliwat ni Judas Iscariote, dili ito pwede i-apel. Kanarang baptist nga naluwas. Mo'y maka-apel sa rapture, dili niya makita sa mata sa tibuok kalibutan. Pero karon dire, ingon dire makita sa tanang mata from the east to the west because this is the revelation of Christ. Mao nang ang ubang mga baptist nagtuo sila nga ang rapture dili second coming. Para nila ang second coming ni Jesus Christ kanang muadto na gid siya sa Israel ug manaog na sa kalibutan. Pero alang kana to, mauna ang second coming nga atong giulat, rapture, dili revelation. Kang revelation Israel yon. Tara asa dapat Israel? Tuara Israel. Yeah. Tudluan ninyo Israel, asa dapat ang Israel? Tuara! Kaya kung mayroong di adire ang Israel, si Pastor Israel mo ko na sa Claren, ang Claren tuwa dito, ang Claren tuwa dito. Hani, o patudloon mo, asa dapit ang Usanes, mana ka? Dili na, ang Kalamba tuwa dito, Claridel, puro kita, Usanes tuwa dito. Ano na ibalok ana? Ang airplane di kag Cebu, muna di agi diri punta ang Usanes. Ang Manila tuwa dito. May bawa na tuna kang airplane tuwa dito ka punta. O sa mapa sa atong nasod, ang Israel wala dito tumoy sa atong Babuyan Island sa Luzon. Tuwa dito. Okay, madungog pa kani ko ninyo. Do sa paminawag mayo kay salamat sa ulan iyang ipatiwas nako ning tibuok chapter. Tanawa dire sa verse 28. For wheresoever the carcass is, there will be the eagles be gathered together. Unsay buti pasabot? Asa gani ang mga patay, tuwa dito ang mga agila nagtipok. Ang agila dire naghislot sa mga false prophets, false Christ, mga bakakong malimbungon nga mga manglilimbong, mga mini nga mga propeta. Ingon dia, asa gani ang katong mga patay, nagkonsisok ang mga agila. Unsa di ay kalanon sa mga agila, mga patay. Mukhaon nagpatay.
Ibig sabihin, asa ganito mga ilarunon, tuwa ang daghang mangingilad. O unsa man ang mangingilad dili nga gipasabot aw ang ilarunon, referring to Israel. Kasi si Jesus mingon, miani ko sa ngalan sa akong amahan, pero wala ko ninyo dawata. Pero inig-ari niya nga magdala sa iyang kaugaling ngalan, inyo dayon siyang dawaton. Kinsa man na si Antikristo. Si Jesus miani wala dawata. Padadaan pa dito sa Ginoo og mini nga Jesus, dawaton lagi, di na ilad. In general, majority sa mga Israelinon mailad ni Antikristo ay majority nila gasalikway sa tinuod ng Kristo. Okay, dirita sa verse 29. Immediately after the tribulation, kunya na, ingon pa niya, o diha-diha, human sa kasakitan niya tumadlawa, ang adlaw mongit-ngit. Sa ato pa, sa 7-year na tribulation o dakong kasakitan, human sa rapture na ha, human sa rapture. Ay nga pa mongit-ngit ang adlaw. Pero karon makadungog mo sa mga YouTube, sa mga balita sa social media, na ay 3 days nga mungit-ngit ang adlaw, 3 days. Sa una pa na, hantod na lagi. Ingon pa nila, na ay tulo ka bungan. Di ba pambalita nga bago lang, nga magngit-ngit. Kay aron matuman ang kasulatan, dili na tinuod na naman ang pagtuman sa kasulatan. This is the end of the tribulation period. Hasta uban po mag-ingon, hala, hapit na magbubat ang China o ang Amerika, hapit na, naghagitay na. Mag-third world war na kita ni hapit. Layo ra na sinood, kaya ang third world war may tabo sa end of the tribulation period. Ibig sabihin, human ang girapture si Luloy. O kitang tanan loy, di na po dito loy. Kitang tanan nga nangaluwas. Mga may kanindot, huwag ta magtuon, di mataranta ta, maguratan ta sa mga pangitabo sa paligid. So, sa gingon dire, gunya ang bulan usab na muhatag sa kahayag, ang mga bituon sa langit, mga hagbong. So diri na to makita nga ang Biblia, this is the most accurate world history. Sa science o sa gitudlo, ang mga bituon dako pa sa kalibutan. Pero ang Bible nagingon, ang mga bituon ipanghagbong ra sa kalibutan. Gapasabot na ang mga bituon gagmay di ay mas dako ning kalibutan. Kung saan na paghulog dire, kung dako ka na kaysa dire. Kaklaro, ano? Hasta sa Book of Revelation, isulti yun na ang mga bituon ni pangagbong. Busa sa tanang libro, sa kalibutan, ang libro lang sa Diyos, maong kasaligan. Maong makaingon ta nga tinuod ta na naisulat, libro sa Diyos lamang. Ingon pa dito, and the powers of heaven shall be shaken, gahom sa kalangitan, pagayugyugon. Number 30, tanaw yung number. Ambod lang, madungog pa ko nyo sa tumoy dili. Madungog, Rejen. Hello, Jen, madungog, Rejen. Ala? Lagi. Dungog, Rejen. Number 30, sige sa number 30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Kubo niya ang ilhanan sa anak sa tao, mupakita sa langit. This is not rapture. This is the revelation of Jesus Christ to save Israel. Kay bisan doon, sama sa balas ang gidaganon sa Israel. Ang makalahutay lang sa dakong kasakitan ang pagaluwason. Sa ato pa kanang itudlo sa daghan nga mga magtutudlo, apel pa mga kauban ako mga baptist, nga moingon nga sa dakong kasakitan ang kaluwasan, kinahanglan nga mutuo ka ni Kristo, dahil mo na hutay ka aron ka maluwas. Wrong. Kaya ang kaluwasan dili lahutay-lahutay. The truth is na this is referring to Israel, nga ang makalahutay lang magpabiling buhi sa dakong kasakitan sa mga Hudyo o sa Israel, ang maabtan sa ginong buhi, luwason ang tanan, ingon sa nahisulat.
Okay, so pagiging rin. And then shall all the tribes of the earth mourn. Kung niya magsakit ang tanang tribo o tanang nga mga kaliwatan sa kalibutan, mag-agulo o managbangutan. And they shall see the Son of Man. Kung niya ila makita ang anak sa tao, mga na si Jesus, nga nag-aabot sa mga panganod sa langit, uban ang gahom o dakong himaya. Manaog na ne, dili ni rapture. Sa end na ne, sa dakong kasakitan. Number 51, and he shall send his angels with a great sound of a trumpet. Ipadala sa Ginoo ang iyang mga anghel. Umato pa rin sila mutigom sa tanang pinili, sa upat kasuok sa kalibutan. Ang tanang pinili, ang mga Hudyo kasi, ang context dire, magkatibulaag sila sa tibong kalibutan, kay lutoson sila ni Antikristo. Dayon tabanan sa mga Gentiles, apil na ang Pilipino. Naitabo na ni sa una, yes, maitabo pag yun ni sa umaabot. Number 32, karon katunin ninyo ang sambingay sa kahoy na igira, fig tree, when his branch is yet tender. Sa diya nga linghod pa ang iyang mga sanga, ugo niya nagasugod na panahon, kamo na ibalo nga ang ting-init haduol na. Naibalo mo kung sa ipasabot ang Israel kasi gi-prophecy na sa Ginoo nga mawala yun ang identity sa Israel because ilang gisalikway ang ilang manluluwas, ilang gisalikway ang ilang Misaya, ang hari sa mga Hudyo, si Jesus Christ. Naibalo mo kung sinitabo atong 70 AD dito nagsugod nga nawagwagtang ang mapa sa Israel sa tibok kalibutan. Ibig sabihin, nabihag sila sa daghan ng mga kanasuran atong 70 AD. Nabalik siya pagkanasod bago ra kayo 1948 o 1947 gi-declare sa United Nation. Dayon 1948 nila gi-impose yun sa Israel, 1948. Kato pa, nabalik ang nasod sa Israel, 1948 pa. Kato pa ang Israel, dili establisado. Linghod pa kayo ang nasod sa Israel sa iyang kahintang. Ibalo mo, pila lang ang population sa Israel. Kumpara sa ato, ang ato is more than 100,000 ang atong population of 100 million. Nasa about 120 million yata. Ang Israel, pila? 9 million lang. Gamay ra kayo. Bago pa sila nagsukad, 1948 pagod. Pero yung pa dire, na hantod na nanahon o karon ninginahin na nagmature ang Israel. Dili na mabuntog. Bisan ang dagkong mga nasod, mahadlok na niya. Kanta pa, nibalik ng puwersa ang Israel karon, nibalik na. Nibalik. Huwag yun ang Bible. Ibig sabihin, nakita ninyo na ang ting-init, hadool na. Ibig sabihin, kaning katumanan na na si Jesus mo balik, hapit na. Kaya nga naman, unsa may balikan niyang Israel, kuway Israel. Unsaon niya pag-ingon nga, pabilin mo sa atop sa Judah, kunway Judah. Number 53. So likewise, mauman usab kamo. Sa diha nga kamo makakita tanan ni mga butanga. Kamo naibalo nga kini haduol na, ana sa pultahan. Ibig sabihin ng igsunan, haduol na talaga, haduol na. Pero remember, ang kwintada sa Ginoo ato, diferensya. Bisayan nga, ang 1,000 years na to, one day lang sa Ginoo. Dirita sa verse
34. Kay din hita mo libog-libog mo ani ron. Muduol ko niya aron malibog mo ani. Bakit? Sa verse 24, verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Speaking of generation, dili na nation, kaliwatan yon. Ibig sabihin, kani nga generation, in-exile ani nga generation, kana mga wala na tatanan, ang ato na pong sunod. Pero ingon ni Jesus, sa pagkatinuod, so di gini baka, gawas nga tinuod si Jesus, giingon pag niya sa pagkatinuod. Sa pagkatinuod, kini nga kaliwatan, ibig sabihin, katong naminaw o biha nga mga tao sa iyang pagsulti. Dili nang karon, kundi katong sa una. Ingon pa niya, kini nga kaliwatan. Asa na ron? Asa na itong verse? Sa 34. Kini nga kaliwatan, dili pa ni mga matay. Kining tanan na akong gisulti all these things, mo abot na. Hindi. Nautana ko ninyo. Naitabo ba niya sa iyaan na kaliwatan at katong biha ng mga tao sa iyang panahon? Yes or no? Diri na. May ilan sila. Marasip ng ani lagi magkatabagan eh. Okay. Ganon. Ingon ni Jesus, kaning kaliwatan na, kining mga buhi, aning akong pagsulti karon. Dili pa ni sila mga matay, may tabo na ning tanan. O, may tabo na ning mga butanga. Be. Kumata na. May tabo na tinuod, gawa pa sila mamatay, natuman tong anak-anak na si sarili nga tanan at itong yung second coming. Pero katong gisulti sa Ginoo ba, labi na itong primero niyang gisulti na nakakita mo ani mga building, walay usa ng bato nga gipatong sa isip ko bato nga dili bungkagon, bungkang na tanan. Dahil matibulaat mo. Pangutana, naitabo na wala? Naitabo na, kano saman? Kano saman? Ha? Sige sa una. Gibalaw ko sa iklo. Okay. Panahon nito ay magbago pa to si Kabuluan man. Naitabo man eh. Patay na itong makaliwatan. Patay na. Ha? Dark Ages? Dilipod. Patay na itong kaliwatan na. Kaya Dark Ages nagsugod 1500 AD. Ano? 500 AD. Tamang 1700 AD. So patay na. Kaya mag-edad bago silang 400, 300 years old. Pero talagang nangyari ito. Atong 70 AD. 70 AD. Diba? Atong 70 AD. Si Tito, ang general sa Roma, mo nag-lead sa mga soldiers of Rome. Hey! Giatate ni Tito, uban sa mga soldiers sa Jerusalem, 70 AD. Gipang bongkag ang ilang mga building. Gipang sunog ang templo. Gipang bihag ang Israel sa kanasuran. Sa tupang katumanan ato unang katimanan kasi kadaghan ni matuman. Kadaghan na tuman ang unang katumanan 70 AD. Nagisulong sa mga general sa soldiers of Rome ang Israel dahil gibihag ang mga Hudyo bikatag sa tibuok kalibutan mautong naabot diya sa Germany nagitorture ni Hitler niya itong Second World War. Ato pa naa di katumanan, labi na itong ipangbungkagon ito ng mga building. Why mga building diya? Naitabo na 70 AD. Nabuhi pa ba itong mga generation na gisultian ni Jesus or biha na buhi sa pagsulti ni Jesus? First fulfillment, 70 AD. O natuman ang giingon sa Book of Daniel, nasa diha nga si Jesus patyon
kay dili man proteksyonan o di man dawaton sa Israel. Pila ka tuig sulungon sa mga tauhan ni Antikristo ang Israel. Unya pagka 70 AD kasi si Jesus Christ namatay 33 AD. Pagka 70 AD gisulong sa mga Roman soldiers headed by the general of Rome nga si Tito ang Jerusalem. Ibig sabihin, si Antikristo ay hari sa Roma. Antichrist will be the Prince of Rome. Kaning Roma doon na nila kong tanghaga, kung doon na nila kong yung fulfillment, kung doon na nila kong papel sa tibok kalibutan. Kaya lang, kung kandida, dili bida. Tanawa na magtubos na kalaki, maggamit ako mga kanang bilit at kasabot na pilungan. Unsang pinulungan man nga atong gimemorize, dili ininse, dili hinapon, kundi Latin, pinulungan ka na sa Roma. Memorize pa ni mo yung Latin, ganun ko niya. Wala na, nakalimatan. Kinsa man itong itubos, dili ang mga Latin natin sa una. Romano nga, mga pinulungan. Ang Latin. Okay. Patay na ba eh? Buhi. Buhi pa. Buhi pa. Okay. So, balikan na to Kasi ito, 30. Oh, ano to? Ha? Dili. Asa mo tayo? Ay, maupo di ay. Sa 34 naman to. O sige, sa 34. So, naanay fulfillment, naana. Ang first fulfillment, balikan na to, is naitabo 70 AD. Second fulfillment, 7-year tribulation period, kumang i-rapture ta. Ang kanindo dali, kay i-rapture ta. Question, asa may ato din ha? Paminaw, ang Matthew, mauna ang time si Jesus ga ministry. O ang ministry ni Jesus Christ is transitional time from Israel to the church, from the law to God's grace. Transitional. Therefore, sa mensahe ni Jesus giuna niya ang mensahe ang may tungod sa Israel. Ang ganindot na ay para ato dire. Nagsugo diya sa verse 37. Kanin natin, 37. Okay. Ingon dire. But as the days of Noe were, kana si Noe, maura si Noah. Sa Old Testament, ang iyang ngalan Noah. Sa New Testament, Noe. Okay, ingon pa dito. Apan maingon sa mga adlaw ni Noe, mao man usab ang pag-abot sa anak sa tao. Kay maingon, nga sa mga adlaw ni Noe, sa wala pang lunok, ang mga tao nangaon, nag-inom, naghudyaka, naglipay, nagmidyohanay, hantod na si Noe, misulod sa arka. Number 39. Og sila wala na ibalo, hantod na ang lunok ni abot, og may kuha kanilang tanan. Mao man usab ang pag-abot sa anak sa tao. So duha ka pag-abot ang dimensyon dire. Pag-abot para sa Israel makita sa tanan. Pero kining niya ang pag-abot dire kay ang naminaw ni Jesus naaman ang iyang mga tinunan, mga luwas na to. So karon na ay para sa mga luwas di ay. Ganina general yon para sa Israel. Kasi ang ministry ni Jesus sa buhay pa siya, Israel. Ano sa siya nag-ingon na atuang kanasuran, human na siya nabanhaw. Human na siya gisalikway, human na siya gipatay o nabanhaw. Okay, karon arita dire sa verse 50, sa 40, number 40. Then shall two be in the field. Ubo niya, duha ka tao ana sa uma, ang isa lalinon, ang isa mabiyaan. Unsa na rapture yon.
Ingon pa niya din unya, duha ka babae nagaling sa galingan, ang isa pagalalinon, ang isa mabiyaan. Busa pagbantay mo, kay kamo wala masayod ni atong adlaw, kanus ang inyong Ginoo mo abot. Lato pa na rapture, na dili makita sa tanan, kalit lang. Imagine, duha ka babae, mag-anak man ang magaling ta ako. Pan, kasulay mo na? Ay, nakasulay niya na. Mo na magtrabaho siya na, magaling o, ganang-galingan ba to ba? Kanya, makaya man na sa mga babae, mag-anak na sila, mag-atubang. Kunya, kanang isa, lalinon ang isa mabiyaan. Kasi ka, kuha o kalit. Kunya, ang kakalit ba? Sama kakalit sa pagpamilok sa mata. Di, gaana mo, mag-istoryahan mo, ingon to isa nga, dawat ka lagi nang, umangod, may magungon, dawat ka lagi si Jesus nang. Kay, karon lagi ang daw sa kaluwasan na, ang atong salaan nang, kumanagbayan nang, ingon Richard, agilong niya, na religion yun mo, bagura mo, sulpot mo, sulpot. Bugal. Karon, kalit, wala bitaw nagkalit ng iyang manghod. Dito ni tanang mga gamit niya, habilin na. Mga na yun sa Bible, mahabilin. Remember, sa diyang nagikuha si Elijah, di ba, pag lupad niya, habilin niya ang biste. Habilin yun ay. Rilo, tanang, habilin. Sarpang imong, ilalong niya ang ibaksa na imong mayong ibuktalo, nylon. Habilin niya ba? Ingon pa ni papamusya na ito. Ano? Ngayon pa niya, may amni si Adel, isa. O, tinuod ng imong ingondel, pinigratyo na ang imong ingondel, tinuod galing na mo, hawin rin ko sa imong tiildel. Di, dalag yapon ko. Nga karon, pag hawin niya anaw, ag naputol, mahawiran niya. Naputol man itong tiil ni Adel, pabagsak yapon na. O, nagkaroon kay si Adel, ito ano magangit. Kinsa pa may hawiran? Kinsa kaya mawiran karon makalit man di kayo. Mailad ko si manang ani dito. Kunya kay may man nagkalit pa, murag irapture na kalit kay murag gusto na pa murag suyupol na ba nga ana makahawin. Dili man kalit sama sa kakalit sa pagkumilok sa mata. Manay kanindot safety gyud ta. Sa to pa ang pag-abot ni Jesus ang iyang kaming nabahyung duha. Mubalik siya aron kuhaon ang church. Humana na, dakong kasakitan. Panimalos man na, ingon ang Bible, the vengeance of God. Anya, luwas mo ba? Anak ka sa Diyos. Alagad pag yun. Unya, panimas man kang apel. Wala, oy. Gigugma ko sa Ginoo, kuhaon mo sa kanya. Ang mabiling sa kasakitan, ingon ang Bible, itugyan sila sa Diyos, ngadto ni Antikristo. Kay ilang gisalikway o wala dawata ang gugma sa kamatuoran aron unta sila maluwas. Sa ato pa, katong hindawat gila ni Jesus Christ, rapture. Humana na, ang mabilin, amo na tayo maganto sa dakong kasakitan for 7 years. So, at the end of the 7-year tribulation period, ang Israel, balikan sa Ginoo. Kaya nga naman, sa last 3 years and a half, i-torture ang Israel. Sa first 3 years and a half, i-promote ni Antichrist ang Israel. Tingnan niya, maghimot at kubinan, peace treaty sa inyong mga surrounding countries na nakikaway ninyo. Mga nakaroon, naigipimahan daw si Donald Trump. Naging rin ang uban, nawa na mauna na kay ang mga Hamas o ang Israel, di papirman ni Donald Trump sa peace treaty. Mauna na kung ako ay ila dahil mo ang Antichrist si Donald Trump na magtutuor ba na sa Ginoo? Oh. Karon tanawa, ang ilang peace treaty hintugo ba? Di ba? Gubat yapon. Bisa na peace treaty. Nga naman, dili pa mo kay si Antichrist ang mo anak. So, hindi mo nang kay pag sa last 3 years niya makabantay ang Israel, unya dili na sila magpasakop ng Antikristo, kaya nga lutuson sila sa last 3 years and a half. Mao na nga balikan sa Ginoo kay luwason sila ug ang mabilin nila maulamay mamaluwas. Ang makalahutay nila hangtod sa katapusan mo'y luwason sa Ginoo.
Anong kinahanglan yung i-preserba sa Ginoong Israel? Kasi during the time, ang Ginoo, kumana na mubalik siya, luwason ng Israel, muhari ang Ginoo sa tibuok kalibutan, sa trono sa Israel, sa trono ni David. Dato pa magsukad yun siya sa Israel. So dili pwedeng mawala ang nasod sa Israel. Ito pagtabangan is tibuok kalibutan kaysa sa kinigitawag o Third World War. Kinigitawag Battle of Armageddon. Tibuok kalibutan ang utabang sa Israel anak. Ang ilang commander si Antikristo. Apel Pilipinas, yes, apel. Kaya nga naman, ang mga luwas dire wala na. At katuwa mga soldiers na nangaluwas, mga pulis na nangaluwas, rapture, mag-rapture. Hindi, masapok ni Antikristo ang nabiling rapture. Tanan nasod mo attack sa Israel. Labanan sa Ginoo. I-preserve yun ng Israel. Kaya nga naman, naisulat na, sa trono ni David mo, hari ang Ginoo. Oh. Pero bago mangyari yung mga bagay niyo, rapture muna sa mga luwas. Amen? Yan, di mo maganahan na. Asa ka. Kato pa dumadi ang subject diya sa Matthew 24. Una, referring to Israel. Sa tumoy na naghisgot sa church. Kaya nga, ang ginigong nito, but, ibig sabihin, the greatest opposite. Nasa tong but. Naasa verse 37. But, as the days of Noah were, apan, maingon sa mga adlaw ni Noe, sawa pa ang mga manusab ang pag-abot sa anak sa tao. Ang mga tao na itong adlaw sa wapang lunok, kinananay, inom, minyo, hangtod nga si Noah, misulod na sa arka, o sila wala mahibalo, nga ang lunok ni abot, o huwag kang kanilang tanan, mao manusab ang pag-abot sa anak sa tao. So tanawa, sa wala pa ang tribulation, sa wapang lunok, ang pinili sa Ginoo si Noah, di pa sulod ko na sa arka. Dosa, kita, sulod, rapture mo na bago ang dakong kasakitan. Gaghapan ng verses, pero wa na tayo oras. Adto na ta sa pagpangutana. Okay? Utana. Pero sa pangutana, naalay akong excited na dili pwede mo utana. Okay? Librang dudel, dili pwede mo utana. Librang dudel, walay labot mo utana. Hasta si Mang Perle o si JL, dili mo utana. May katulang na dire. Okay? Utana. Anything. Ay makalangan ni si Librang dudel, mga utana. Utana na yun. Kunya sa rapture, di na pwede mo balik ka. Tanawa ito nangamatay na ito mga igsoon, na ito ang naglangit, dili na sila makabalik. Kaya nga naman, ang atong pagpangalagad sa Ginoo, taman rin ni kuhaon ta sa Ginoo. Kini atong pagpangalagad, gapundot ang bahandi sa langit. Kung lang manangalagad ka, tarungon na lang ginato. Kay nindot ka kayo nag-iandam sa Ginoo para na to. For more information, kamo na lang basa. Basahan ninyo ang Revelation chapter 21. Dito na sa inyong balay, basaha. Revelation, Pinadayag 21, basahan na. Di ba din ninyo makita? Dili tiaw, dili basta-basta, dili gamay ng aton dapit sa langit. Kay dili ta sa iipon sa mga wala ng alagad. Iba kita ang mga alagad. Special yun, ikuyog yun sa Ginoo. Pagkatawgon ko na iyang, adigit pagkatawgon, taslon yun, na may kasalgo dito. Human sa rapture, kung saan may tabo, judgment seat of Christ, hukman niya ang atong mga kinabuhi, human ka na luwas. Dito na madayag, unsay, purpose, nga nangalaga, sa atong pagsimba, sa atong mga gibuhat para sa Ginoo, what is our purpose? What is our motive?
Dito na madayag o kinsa o pila kabok mga kalag na naluwas. Kay kita'y gigamit. Either gi-invite lang na to, gitagaan gospel tracts, o sa bisan sa bagay, Ginoo nang bahala. O nag-ampo ba ka, hasta to, i-consider sa Ginoo, ga-ampo ka Lord, luwas sa akong loved ones. Ana. Dito na na. Human anang rewarding, di pa ang Ginoo munaog dahil dire. Kay gitaw nag-harmony time nga muhari si Jesus dire for 1,000 years. Bago ang harmony, kasal muna. Asa man mo na? Harmony o kasal? O kasal muna. So, dunay kasal sa langit. Ang anak sa Diyos, ipakasal sa iyang simbahan. Dili reliyon pakaslan, iyang simbahan. O dito na tama kayo, hala, daghan kayo maingon, uy, abi na kung kita mo ay simbahan sa Ginoo, di man di ay. Kaya nga naman ang simbahan, dili ni siya, tinan niya ang lokal mo ay gitanaw sa Ginoo kay during the time, isa na lang ang church. O niya, minaging magdaghang gitawag, dutay lang ang ipili. Mga nang bahala na o dili ka perfect, bahala na gamay na tag mahimo, basta naatagi mo gamay, kay sawa yun, matang ko ng wa yun, niya kapabuyang-buyang, ginang kapasaway-saway, hinoon, mahimong bad sa patiling man, na delikado. Kaya nga naman, sadya mo tubag ka sa judgment seat of Christ, tanawon ang atong mga nabuhat, maayo o gautan. Ibig sabihin, ayong kumpiyansa, kamatod pa nila, kaning tanan na ito nabuhat, dili na na, wala na, dili na hinduman. Oy, pamina mo, ang gingon sa Bible nga dili hinduman, kadtong mga sala nga atong nabuhat, sa wa pa ta maluwas. Kaya ang katubsanan na gihimo ni Jesus, ingon ang Bible, sa dugo ni Kristo, gitubos ta sa mga sala nga nangagi. Tingka kinidiin karong mga sala nga nahimo na to, kasiguon yung gani. Kung maghimo kag sala, human ka na luwas, anak naman ka sa Diyos, anak. Muna gitawag sala sa pagkaanak. Lahi itong sala sa di pagkaanak. Mo ito'y kalimtan. Pero kadi ang anak na ka, naghimo kag mga pagpakasala gyapon, ug na nga pag-uana. Example, tungod sa imong pagpakasala, kung ay di na mo tuo hinoon ug di na maminaw hangtod na impierno na lang siya, ay kada po problema na. Mo na nga ng Bible during judgment seat of Christ, maayo og dautan ato ginang atubangon ato sa Ginoo. I give you an example. Pananglitan na kay kupras, na kay kalubian, magkupras ka. Kung binya karon ay patimbang ng imong kupras. Ibutang ta 1,000 kilos. Kay daghan man kang kalubian, 1,000 kilos ang imong kuprason. Kunya mahal pa gyud kayo. So expected na dako kay kagalin. Ayaw huna-una nga makuha nimo ng tanang halin, anak. Kaya nga naman, ang utang, deduction na sa utang, naaga ni nakakupras nga puro yun o kuha sa utang, kulang pa. Manangin kuha na lang pumudro. Pinana na. Kato pa balance, gaya balance yun. A false balance is abomination to the Lord. So, kung doon na may judgment nga piting ninduta nga wag yun sa'yo sa Ginoo na. Dito sa kalibutan, pating judge, pwede ni mong ipan, aron pagpaboran tong nakasala, basta ang nakauna lang ang hatag. Pwede na because of corruption. Pero sa Ginoo, kinsa may mga hatag sa Ginoo? Kinsa may tindas tanan. There is no corruption with that. Okay, pumunta na. Kaya kung di pumunta na, muulit na ba mo, magkaulan pa man. So na. Dayon, katong magwali sa Kalamba, ayaw lang po mga ito kaulan. I-reserve ang inyo ang service karong gabi eh. Kaya dito sa Tipolo, kasi ito ang ulan, at least maka-funeral service mo dito sa Tipolo. So, dayon, wala na. Uy, na ipamutana lagi. Uy, naantay. Nagdungan, ano? Ha? Abi, pamutana mo. Arit ka ato eh. Kaya pamutana man akong gingon. Pati na lang, wireless. Kaya na?
Kanang pastor, hisgot man o kanang atong ingon nimo nga rewarding sa atong nabuhat maayong dautan. Kanang litan, kanang atong sala nga kanang kunang Kristohano nagpakasala dayon di kayuan ano yung pasaylo sa Ginoo dayon mo i-deduction sa gihapon na na sa imong nga reward hindi abot sa Pinalitan mas short. Okay, nindot na. Ako dili man judge. Nya dili pun ako mo assess pag judge dagoy ana. Awa ko kay balo. Pero naging sa Bible, wala ba mo may balo kamo may muhukom gani sa mga anghel? Apil ra bang membro ato? Laso pasabot nga ang faithful member dagoy mo ay pwedeng i-appeal sa Ginoo, mo assess pud ana nga judgment. Appeal bilang pastor hasta mga members. Pero ang pangutana, pananglitan nakasala, dayon di pangayuan nagpasaylo. Anya, gawas na pangayuan, nakastiguan na pod. Dayon na pangayuan nagpasaylo, i-deduct ba gyapon na dito? Muna gingon nga, una na tanong sa imo sa Ginoo. Lisod ko ako'y magbuot. Ako'y magbuot nga mura pag-judge na. Pero natay komentaryo. Komentaryo lang ta. Komentaryo na dili ko moingon nga 100% mo na gini. Na, posible kung ang imong sala na nakastiguan na ka, hindi pa saylo na ka sa Ginoo. Idida ko ba na dito? Posible kung na inadamay anak. Buti pa sabot nga dunay tao nga tungod atong imong gihimo di nagyud maminaw pa. Napandol na yung maayo. Posible sigurong i-deduct. Pero ang akong ingon, posible lang. Kaya naman, dili man ako'y magbuot, kaya dili man ito maghuhukom. Muna nga, mismo gani kita, matubang, hasta kung matubang. O manang Ginoo ra gimatigo ani, basta labing siguro, di ta mabalaka. Kay unsay judgment sa Ginoo, puro gina maayo. Why bias gina? Dawaton, positive or negative, nga naman hibalota nga what is God's judgment is sigurado yun nga gusto. God is always right. Manang during sa tribulation period, gani, pila katawa mag-antos ana, pero tanaw mga angels, magsingit sa langit. Good, righteous is your judgment, Lord. And sakto ng imong gihimo. Kay sila nagpatay sa imong mga balaan. Ginoo sakto ang imong gihimo. Naana magari nga naman, di man pwede masayop ang Ginoo. Ano dito balakan ni atong kabalakan kon ato ba man tag-judgment unya diri sa kalibutan ba? Unya kanang naan nya matipan sa uban. Delikado. Pero sa Ginoo way problema. Sakto lagi ang judgment. Na magsakto ba daron bisan dili ta gamhanan ng mga tao, pero the best we can by the help of the Holy Spirit, ato lang i-apply ang pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, sa atong faithfulness, walay laing mo ginansya, ikaw rapon. Kung mabinuang ta, walay laing madaot, kita rapon. Unsa may itong piliyon, life is a matter of choice. Therefore, atong piliyon ang pinakamaayo. Okay. Unsa man itong isa to, abi na ko, pangutan na to. Ito man to. Ang listahan sa mga utang. Kung saan man narawal mo ko ikabayan nila ron. Saan mo gano'n? May hapon sa tanan. May hapon sa tanan. Ako na lang mo tendo.